frustrating pa sapagkat nung magsimula na yung cross-examination ni Attorney Binluan ng isa sa mga abogado ng Vice Presidente ay wala siyang wala siyang kaalaman, no? Wala siyang personal na kaalaman sa lahat ng mga pangyayari. In other words, yung kanyang testimony earlier nang siya ay pinipiga ni Congressman Luistro ay puro anong tawag nito, marites, no, sa bagong wika o mga haka-haka o mga sabi-sabi o sa madaling salita sa showbiz ang tawag diyan ay chismis, no? So that in itself, yung pasabog ay naging frustration. 8:32 ng umaga, nagbabalik tayo sa SMNI Pulso ng Bayan. Mga kasama po natin ang veteranong komentarista at biyasa po ito sa larangan po ng pamamahayag. Walang iba kundi si Sir Jay Sonsa. Sir Jay, mayong buntag sir, si Almar, si MJ dito po sa Pulso ng Bayan. Good morning, magandang umaga po sa lahat. Sir, ano po ang monitoring ninyo sa information divide sa lahat po ng mga media entities na nagbabalita hinggil po dito sa lalo na yung mga headline, no? At yung mga perceptions na lumalabas po that is causing a way sa ating mga kababayan to think po kung ano ang kanilang paniniwalaan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Well, sa monitoring natin sa iba't ibang media platform, nakatutuwa na yung mga independent radio and television, yung kung tawagin nung panahon ng martial law ay mga mosquito media outlet, ang bukod tanging tumatangan o nagbo-broadcast nitong ginaganap na impeachment trial sa Senate Impeachment Tribunal. And then of course, yung mga independent media practitioners, pati yung mga vloggers na nagko-cover nito via the new media platforms, sa YouTube, sa Facebook, sa Rumble, sa X, sa Instagram, ganoon din sa TikTok at iba pang platform, no? So far yun ang nangyayari, except for yung mga major networks wala talaga, snippets during their news pero kakapraso. So mahirap kasi pagdating sa mga ganitong klaseng coverages na kapiranggot lang ang gagamitin mo sa yung mga news program kasi magkakaroon ng mga mali-maling context, no? Kasi edited na nga, adulterated na kumbaga. But thanks at nariyan yung katulad ng SMNI, Net25, yung iba pang mga maliliit na media outlet pero may mga malalaking followers. At siyempre yung mga cable operators na dinadala yung mga ganitong klaseng coverages sa MJ. Sir, sa mga nagdaang panahon na 90s, 80s, 70s, no? Tapos early 2000s, TV is king kasi. Number one na pinagkukunan po ng impormasyon ay ang ano pong mga balitang lumalabas sa telebisyon. Iba po ang panahon ngayon dahil sa tindi po ng pag-advance ng teknolohiya na impormasyon po ay minsan overload na eh. Mamimili ka na lang kung kanino ka maniniwala. Anong kaibahan, sir? Nung panahon po na TV was king at ngayong pong panahon ngayon na matindi ang social media use? Malaking pagkakaiba. Although noon, nung 70s, early 70s, no, before martial law, as free as today, no? Ang kaibahan lang ngayon sapagkat merong direct access ang mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga tablets, ng kanilang mga Android phones na nakatutok dito sa anong pangalan nito, sa coverage. At saka, ang isa pa, yung mga dating dyaryo na kumukover dito, naglagay na rin sila ng kanilang platform, no, new media platform, at sila rin ay kumukover na ng live. So, hindi na sinusulat lang ng
ng reporter kung anong observation siya, kundi yung mismo, no? Example, Inquirer, Manila Bulletin, Philippine Star, Tribune at iba pa, no? So, itong sabi ko nga, malaking kaibahan sapagkat almost 100 million androids are attuned, no? Dala-dala mo kahit nasa bus ka, nasa palengke ka, nasa opisina ka. So, hindi katulad noon na malalaman mo lang ito kung kumakayod ka pag uwi mo ng bahay at makakapanood ka ng news, no? Ngayon kasi kahit anong ginagawa mo, kahit na nga nasa Bukirin, namomonitor namin lahat ng aksyon dyan sa Senate Impeachment Tribunal, MJ. In short, wala pong monopolyo ng impormasyon, Sir Jay. Wala hindi na po pwede kasi yung dati kung tawagin sa crisis management na controlled environment, ibig sabihin, pag wala kang pwede mong gumawa ng paraan para hindi marinig ng tao, hindi masubaybayan, hindi na pwede kasi wala kang control doon sa, halimbawa, yung isang tao may hawak na Android, ang dami niyang choices pagka nagbukas siya kunyari ng YouTube, nagbukas siya ng Facebook, nagbukas siya ng X, kung ano man, wala kang control doon. So, malaya niyang napapakinggan kung ano yung impormasyon na nakakarating sa kanya, MJ. So do you think yung pong, yung pong kawalan ng information gap ngayon sa mga Pilipino, do you think nagre-reflect yan sa survey? Betrayal pa ba Malaki, ang hinaharap? malaking bagay kasi tingnan mo na lang yung dati nakukontrol pa kasi pagka kumuha ka ng mga crisis managers, kumuha ka ng mga PR firms, pwede kasi nilang itono yung impormasyon pabor sa kanilang kliyente. In this particular case, kunyari, the administration. No? Ngayon kasi kahit anong gawin mo pang ganon, even if you get black and water, mga international PR group o kaya kahit na yung mga crisis manager dito na lang, halimbawa, inamin naman ng presidente ito na libu-libong troll army ang kanilang kinuha, no? Kasi nga noon kailangan nila, no? Wala hindi na makontrol. And reflection sa mga survey mismo ng pag-aaral pananaliksik ng Pulse Asia, Social Weather Station, Publicus Asia, at iba pa, no? Na mga legitimate study groups, lumalabas talaga kung ano yung tunay na damdamin ng ordinaryong Pilipino. And makikita mo naman from a -7 to -27 to -49, 59, reflective na, no? Hindi mo na pwedeng i-control ang narrative even, no? Sa mga araw-araw na pakikinig, pagsubaybay ng mamamayan. And ang maganda pa rito ay interactive ang proseso sapagkat yung tao mismo nakakapagkomentaryo, nakakapagpadala ng anong pangalan ito, ng kanilang saloobin. And I'd like to congratulate yung mga tauhan nyo dyan sa SMNI sapagkat nanonood kami sa inyong mga broadcast. Hindi lamang yun, pati na yung ginagawa nyong pagkuha ng iba't ibang tunog, no? Iba't ibang boses ng mamamayan, iba't ibang larangan ng buhay. At hindi lang yun, gusto ko rin parating sa inyo, hapon galing ako sa isang palengke dito sa Davao del Sur at isa pa doon sa North Cotabato. Tuwan-tuwa sila sapagkat yung mga hindi nakakapanood ng live, meron silang chance sapagkat nagkakaroon ng replay, no? Bukod dyan, yun nga, pag nasa new media platform ka, pipindutin mo lang yung YouTube channel kung saan mo gustong manood, nakakapanood ka, MJ. Sir Jay, mayong buntag, si Almar po ito. Dito naman po Good sa morning, Almar. Dito naman po sa trial, sir, kasi napakita na meron ng appearance si NBI Director Matibag at sinasabi noon ng prosekusyon na meron daw pasabog itong si Director Matibag. So far, sir,
kumusta ang inyong assessment dito sa paglantad nga ni NBI Director Matibag, sir? Meron po bang sumabog? Meron. Unang-una, tuwan-tuwa ako dahil kasi mahigit na isang linggong dinadrama pit no ng House Prosecution Panel na kaya nila kinancel yung 5 o 6 ba na witness nila kasi meron daw silang natatanging saksi na talagang magbibigay ng malaking kumbaga sa earthquake big one, no? So ang daming nag-anticipate ito last week pa sapagkat supposed to be last week testigo na si NBI Director Matibag. At ako personally bilang isang dating reporter covering court, Supreme Court, Court of Appeals, mga regional trial court, talagang anong tawag nito? Binantayan natin sapagkat baka ito na nga, no? At nung sinabi niya kahapon sa direct examination ni Kinatawan Luistro na 100%, no? 100% na siya na sigurado ang kanyang tanggapan ng NBI na meron na silang persons of interest, no? Kumbaga sa simpleng salita ng mga ordinaryong mamayan, na sila'y suspect, no? So nung sinasabi niya yon, nag-aantay tayo na pangalanan na niya sapagkat yun ang pasabog eh. Unfortunately, wala palang pabelo yung yung dinamita. So pag ang dinamita walang pabelo, hindi sasabog. So walang sumabog. At ano pang tawag nito, naging frustrating pa sapagkat nung magsimula na yung cross-examination ni Atty. Binluan ng isa sa mga abogado ng Vice Presidente ay wala siyang kaalaman, no? Wala siyang personal na kaalaman sa lahat ng mga pangyayari. In other words, yung kanyang testimony earlier nang siya ay pinipiga ni Congressman Luistro ay puro marites, no, sa bagong wika o mga haka-haka o mga sabi-sabi o sa madaling salita sa showbiz ang tawag diyan ay chismis, no? So that in itself, yung pasabog ay naging frustration, no? Sapagkat hindi siya pwede kasing mambola eh. Dahil they tried na magpasabog using an affidavit na nung busisiin wala palang pirma. Pagkatapos bukod sa walang pirma, ito ay walang kinalaman, no? Doon sa kaso na pinaparatang yung sinasabing anong pangalan nito, sangkot dyan sa articles of impeachment. Bago pa man yan, meron pang isang issue na tinalakay nila last week hanggang sa nitong Lunes na maganda rin pag-usapan natin later siguro, Almar. Sir, nabanggit mo yung affidavit kasi yun nga ang ipinunto din ni Senator Judge Pia Cayetano doon sa prosekusyon na hindi nila alam na yung statement na yon ay galing ba kay Director Matibag o wala ding pirma. At isa din sa napansin ng ating mga kababayan maliban doon, sir, yung tila parang mali kasi dumalo si NBI Director Matibag nang walang sapina na yun din ang yung highlights, isa sa highlights ng depensa. Sa tingin po ninyo, sir, hindi po ba ito insulto sa batas considering na binigyan sila ng sapat na panahon para mangalap ng ebidensya, para ilatag dito sa trial po, sir, pero kabaliktaran po yung nangyayari po ngayon, sir? Well, hindi mo natin sila pwedeng pangunahan yung House of Representatives, no, sapagkat sa kanilang pakilasa sa Batangas, sapagkat Batangueña si Luistro, ganun din si Joke, no? Maraming Batangueño ron eh. Siguro sa tingin nila, kumpletos recados na sila. Unfortunately, sa korte kasi,
ay hindi po pwede yung anong tawag nito, yung mga ganyang mga katibayan na walang lagda, hindi notarized. Ang tawag diyan ay basura, no? Lalo pa yung pag naglagay ka ng testigo na walang personal na kaalaman, hindi po katanggap-tanggap yan sa anumang klase ng korte. Kahit nga ho sa sangguniang ng barangay, no? Yung tawag niyan, lupong tagapamayapa, no? Hindi po pwede na mag-aakusa ka nang wala kang katibayan, no? At hindi mo pwedeng sabihin na kitang-kita ko yan, pero sinabi lang pala sa iyo ng kapitbahay mo yung nakita niya. So, ganun po ang sa paghanap ng katarungan, mahalaga po yan. Hindi porke narinig mo sa press conference halimbawa ni Congressman Ridon o kung sino man yung tagapagsalita na katulad nila kung dating Congressman, ano pangalan nito, yung taga Surigao, Ace Barbers, tapos tatayo ka sa isang tribunal o korte at sabihin mong ganito yung nangyari. Tapos tatanungin ka ngayon ng abogado, nandun ka ba nung mangyari yon, nung sinabi yon? Ay wala po. Ay hindi pwede kasi para kang ano dyan, para kang marites sa kanto. Nagkukwento ka ng bagay na hindi mo naman nakita at hindi mo pwedeng patunayan sapagkat naibulong lang sa iyo, no? Kumbaga para kang nung araw ang tawag diyan eh 7 lang, no? Para kang na GMA lang. Naibulong lang, wibulong, no? Ganun ang nangyari kahapon kasi pag pinakinggan mo, kung nakinig ka lang during the presentation of the witness nung kay Luistro, talaga sasabihin mo, wow, ang daming alam ni Matibag, no? Pero nung magkaroon na ng cross-examination, unti-unting gumuguho yung naipakitang mga pahayag because natawa nga ako MJ Almar nung kinanong siya kung abogado siya, sabi niya, 29 years. Tapos tinanong siya, alam niyo ba kung ano yung nasa Rule 130, Section 22, no? Sabi niya, hindi niya matandaan. Number one ho yan, ako nung ako yung nagbibigay ng lecture sa GSC, sa Armed Forces of the Philippines, at maging sa Philippine National Police, no? Importante yan na alam mo ang rules on evidence. Kasi investigador ka eh. So, paano ka mag-iimbestiga kung hindi mo alam yung rule on evidence na kailangan may personal knowledge. Meron kang personal na kaalaman, ikaw mismo nakakita, nakasaksi doon sa pangyayari. Kung wala yan, hindi po yan katanggap-tanggap sa korte. In other words, hindi pwede ang haka-haka, hindi pwede ang sabi-sabi, lalong hindi pwede ang chismis pagdating mo sa hearing ng mga kaso. Sir, nakaka-4 na taon pa lang po yung ating Vice Presidente, pero ang tinatahak ng prosekusyon ay tila hinahalungkat yung mga previous niya na mga records ito sa financial records at in fact kahapon napakita din ng lumabas ulit yung video ng sheriff. Tama ba yung ginawa ng prosecution na kunin yung mga nakaraang records ng ikalawang Pangulo considering na yun nga 4 na taon pa lang siya bilang isang Vice Presidente, sir? Alam mo, yun nga ang ano rito kasi ang impeachment trial sui generis, kakaiba siya, no? Although sinasabi suppletory yung mga rules of court, ibig sabihin kailangan na nagagamit, no, yung mga alituntunin, mga batas, regulasyon, no, sa naturang pagdinig. Itong ano naman, malinaw naman sa sinasabi la every time they open their mouth, no, itong mga prosecutors and counsel of the prosecutors na ang talagang target nila yung publiko, no? So the reason na nilalabas siguro nila yan, I can only surmise, na makakuha nila yung atensyon ng publiko at hindi baling hindi ka panipaniwala yung sinasabi nila. Meron tawag dyan noon it doesn't have to be true para ano lang, no? Para kumbaga bago sa mga Gen Z,
emi-emi lang, no? Yung mema lang, no? So, yun ang kanilang ginagawa ngayon, part of their strategy na magoyo nila ang publiko into believing na talagang maraming kapalpakan, maraming hindi karapat-dapat si Vice President Duterte na manatili sa pwesto because meron siyang tinatawag nila kahapon na betrayal of public trust, no? And speaking of public trust, alam mo sa philosophy, kasi graduate ng philosophy yata si Director Matibag at iba pang mga abogado riyan na nasa loob ng tribunal, no? From the, anong pangalan nito? From the prosecution, si Shell Jokno, I understand, is a philosophy graduate also sa under, pre-law niya. Sinasabi nilang, anong tawag nito? Anong pangalan niyan? Betrayal of public trust. Alam mo sa logic, kinakailangan magkaayos magkatono. Paano mangyayari na may betrayal of public trust when the one being charged or being litigated is continuously gaining public trust despite the vilification and the attempt to destroy and disseminate or dissipate her public image. So yan illogical Kumbaga wala sa tono, no? Paano mo siya akusahan ng betrayal, pinagkanulo yung tiwala ng tao, pero ang tao sinasabi na hindi. Naniniwala kami diyan kami ay malaki ang aming belief diyan sa Vice Presidente. So itong bagay na ito ay malaki ang kanilang kailangan trabahuin sa Article 2, kung di ako nagkakamali. Article 2 pa, hindi pa. Ewan ko kung anong article nila, Article of Impeachment, pero kung ang subject ay ganoon, kasi si Mr. Matibag ba nagsabi na hindi porke mataas ang kanyang trust rating, walang betrayal of public trust, no? Kasi lang yan simple lang ikaw, ordinaryong tao ka, no? Kung hindi ka naniniwala dun tao, sa tingin mo hindi ka mananalig doon. Pag tinanong ka na, believe ka ba kay Inday? Siyempre sasabihin mo hindi. Pero ibang sinasabi ng tao, hindi believe kami sa kanya. Di ba? Parang balintuna, kumbaga sa Tagalog, Alman. Sir, balikan ko lang yung video doon sa sheriff. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa sinabi mo kanina na maliban sa gusto nilang mapatalsik yung ikalawang Pangulo, gusto rin nilang ipahiya, kaya nila binilik itong video kahit na hindi pa siya impeachable officer nung nangyari yung insidente na yon? Kasi tignan mo mismo si Deputy Lead Prosecutor Jokno ang nagsabi na ang talagang gusto nila ay anong tawag nito, ma-disqualify na si Inday, no, sa 2028. Kaya nga nag-submit sila ng Article of Impeachment number 2 na sinasabi lang balahura kung gumasto si Inday at hindi maipaliwanag yung kanyang kayamanan kahit na wala silang anong pangalan nito, sinabit na katibayan. Kumbaga nung sila humihiling ng anong pangalan nito, ng subpoena diyan sa Senate Tribunal, ay para silang para silang mga mangingisda na papalaot. Ang dala nila ay dinamita pero wala silang pangsindi. So ang hinihiling nila ay masindihan yung mitya ng dinamita, maitapon sa gitna ng lawa o sa karagatan, nang sa ganoon ay makapanghuli sila ng maraming isda. And hopefully sa panghuli na pagpapasabog ng dinamitang yan, through the subpoena, ay makahagilap sila ng balyena. So yan ang very purpose. Kasi wala talaga silang naipakitang ebidensya. Although, MJ, meron na silang hawak Pero silang hawak, nakuha na nila yan, yung sa AMLAC, yung sa bangko, lahat, no? Salin. Ang problema, nakuha nila yun sa illegal na pamamaraan kasi hindi sila allowed.
Ngayon, ang ginagawa nila, humingi sila sa Senado, sa tribunal, ng subpoena to justify what they already have. Para hindi siya na maipresenta nila. Kasi kung ipipresenta nila, wala yung subpoena galing sa Senate, wala yung approval at walang approval ng presidente, hindi po pwede yun. Illegal po yun. So, that is also a one way of covering what they have illegally done in the House Justice Committee. So, anong tawag nito anong tawag niyan? Scheming, so to speak, yung ginawa nila. And, dalawang bagay ang nangyari dyan. Number one, when Attorney Sison, kung di ako nagkakamali, Sheila Sison, asked the tribunal, the Senate Impeachment Tribunal, for a certified true copy because that can be used by them in the future or very soon, no? In filing a, anong tawag nito, a case before the Supreme Court and thus may be declaring what has been done as unconstitutional, no? Kasi nga malinaw ang anong tawag dito, ang sinasabi ng batas. And mind you, MJ Almar, ang batas diyan sa AMLAC, batas sa Bank Secrecy Law, ay gawa mismo ng Kongreso. And the last amendment to those particular laws were done in 2021 na karamihan ng mga nakaupong senador ngayon ay miyembro. At sila mismo nagsabi, hindi pwedeng may exemption. So kung hindi pwedeng may exemption, silang gumawa ng batas, bakit nila ngayon ini-exempt? So yun ang ultra vires anong tawag nito? Nag-uumpugan, no? Gusto mong bigyan sila, binibigyan mo sila ng subpoena para nang sa ganon ay ma-exempt sila doon sa ginawa mong batas, and yet ikaw yung gumawa ng batas. So I was waiting for that during the argument. Although binanggit yan in part ni Attorney Pua, pero hindi niya, alam mo, malumanay magsalita yung dalawang abogado, si Jokno at saka si Pua. Pero kung ikaw nakakaintindi sa simple logic, you don't have to be a lawyer to know that, you know, you are the lawmaker. Sabi nga ni Senator Soto, 29 years. Tama ba yun? Na tagagawa siya ng batas. Ikaw pala tagagawa ng batas, but ngayon, ini-exempt mo siya sa batas na ginawa mo. So, yan ang isang tanong. So, kaya nakakaaliw na manood, makinig dyan sa impeachment trial because natututo ang mamamayan, no? Ng mga bagay-bagay na dati-dati ay hindi niya sukat akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon to be educated on the legal ramifications of the goings on within the Senate Impeachment Tribunal, MJ Almar. Opo, abangan po natin, sir, ang pagpapatuloy po ng legal calisthenics at political calisthenics po. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Yan po si Ginoong Jay Sonsa, isa pong batikang komentarista at maalam po sa mga bagay-bagay may kugnayan po sa pagbabalita